Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong isusugo, totoong ituturo, pangako ni Kristong guro. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yung umiling sa dibdib ni Jesus nang siya ay naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko. Ano sa iyo? Ito ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa Ebanghelyo ho nating narinig at sa ating unang pagbasa, patuloy po ang kwento ng pagpapatotoo tungkol sa pananampalataya kay Jesus. Tulad po ng Ebanghelyo, sinabi ho ng manunulat ng Ebanghelyo na si Juan, ang lahat ng ito'y isinulat ko at alam ko lahat ng ito'y tunay na pinatotohanan ko. Siya'y naging saksi sa buhay ni Jesus at mula sa pagiging saksi, ibinahagi niya ang buhay ni Jesus sa iba. Na hanggang ngayon ay pinagdinilayan natin, hanggang ngayon ay nagiging hugutan natin ang lakas at para din makilala din natin si Jesus, ang kanyang aral at turo at ang kanyang halimbawa. At maganda rin para sa ating mga Kristiyano ho ngayon, no, na bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, dito din tayo inaanyayahan ni Jesus na ang ating narinig at nakita sa ating pakikipagtagpo kay Jesus sa Eucharistia at sa panalangin ay ibahagi din natin si Jesus sa iba. Ibahagi ang mabuting balita ng debosyon natin. Kung paano nagpakita si Jesus din sa atin. Kung paano natin naramdaman si Jesus sa panahon na tila'y akala natin na sa
tayo ay lugmok na. Pero nariyan pala si Jesus para samahan tayo, ihaon tayo. At sana bilang mga deboto, huwag tayong manatiling deboto lamang. Pero sana sa pagiging deboto, lumago din tayo at mag-level up sa pagiging isang disipulo. Ang isang disipulo na tagasunod ni Jesus ay isang disipulo na tagabahagi ng mabuting balita. Kaya sana ho, ang bawat deboto ni Jesus Nazareno ay disipulo din ni Jesus Nazareno. Isa taong nagpapatotoo sa mabuting balita sa mundo ngayon. Isang tao na kayang tumindig sa katotohanan ng mabuting balita kahit saan man siya magpunta. Lalo na ho sa panahon ngayon na tila ang Diyos ay gustong isang tabi. Ang Diyos ay nais igilid muna. Pero sana tayo mga Kristiyano ang lagi magpaalala. Ang Diyos dapat ang nasa gitna ng buhay at ng lipunan natin. Ang Diyos sana ang nasa gitna ng pamumuhay natin bilang pamayanan, bilang Kristiyano. At sana magsimula sa atin yon. Magsimula sa atin bilang mga deboto at disipulo ni Jesus Nazareno na ang ating narinig, ang ating pinagnilayan ay ibahagi sa iba. At ito po yung magandang pag-level up natin. Maganda rin na i-level up natin yung pagiging deboto natin. Mag-mature din tayo sa pagiging deboto natin. Ang deboto ay hindi ang taong sumusunod, kundi pinapadala din. Hindi lang siya nagdadasal, kundi nagle-level up at lumalago din siya sa pananampalataya niya dahil si Jesus na kanyang nakilala sa kanyang pananalangin at pagdidibusyon ay binabahagi at pinapakilala sa lahat ng kanyang nakikilala at ang lahat ng kanyang nakakadaw pampalad. Magandang misyon sa atin ito. Magandang paanyaya. At sana bilang mga deboto, pwede na at kaya nating sabihin kay Jesus, narito po ako, Panginoon, iyong deboto, iyong disipulo. Amen.